Badoy may sinasabi. Kilala niyo si Badoy? O eto. Si Badoy kasi may sinasabi. Pilipinas. Ayan. Ang tumatakbo sa isip ko talaga dito kay Badoy, mga kababayan. Yung tatlo sila ni Roque. Nung nandito pa, no? Yung buhay pa si Roque. Yung ano, nung nasa loob pa ng Pilipinas, si Roque, mga kababayan. Si Roque, si Celis na sinasabi, madami nagsasabi, nagtago na daw si Celis. Totoo ba yun? Lumipad na ng Estados Unidos? Pakikumpirma nga ho kung totoo yun. Kasi isa din si Celis doon sa pinapatawag, di ba? Sa Kongreso. Tatlo sila, no? Si Badoy, si Roque, at si Celis. Nandun, yung SMNI medyo okay pa. Mga kababayan. Pagkatapos, yung mautog nila, hindi pinayagan. Kung di ako nagkakamali sa Bulacan, no? Hindi pinayagan nung may-ari ng lupa. Pinipilit yung may-ari ng lupa na nakaano na, ganito, ganyan. O pinipilit yung pinadalang lawyer nung may-ari ng lupa, pinapalayas ho sila. Sino masusunod dun? Siyempre, yung may-ari ng lupa at yung lawyer na inutusan, layas po sila. Alis. Sa galit po nila, mga kababayan, doon sa seminay nila, yan, di ba, just been said, doon sa seminay nila, nagbalita silang tatlo. Sabi, ayan po, may pinadala po ang gobyerno, may inarmasan po ang gobyerno na 300 katao na may pamukpok. May pamukpok daw ho. Samantalang sabi ko, nung nakikita ko yung doon sa mga balita o yung pinapakita ng mga vlogger, lahat po sila nakakamera . Alam niyo naman mga vlogger, di ba? Susunod-sunod yan. Dalawang klase ang vlogger. Isa yung mga may hawak ng mga cellphone nila. Parang mga cameraman sila. Tapos susundan yung mga pangyayari. Tapos yung pangalawa naman, ito yung parang kami, mga reaction ho, mga bossing. So tinitingnan ko, lahat sinusundan nila yung mga vlogger. Takbuhan pa nga . Nakikita bawat anggulo. Wala ho ako nakita na inilabas nilang video na meron yung 300 daw po na inarmasan ng pamukpok ang gobyerno. Sabi ko mukhang fake news yun . No? Seminay pa? Ang seminay ho, mga kababayan, may mga hawak na camera din yan. Di sana ito po yung grupo na inarmasan po ng gobyerno ng pamukpok. Gustong pukpukin yung mga vloggers po at yung seminay. Wala po. Kwento lang. Anyway, may sinasabi si Badoy dito. Yun, naikwento ko lang ho kung ano yung tumatak sa isipan ko o sa isip ko. No? Yung fake news nga na yun. Kung mahal mo ang Pilipinas, kung ipaglalaban mo siya, iboto mo ang mga kandidato ng Pangulong totoong nagmahal sa Pilipinas. Ako po, totoo kaya talaga. Alam niyo naman kung sino yung binabanggit ni Badoy, mga kababayan, na Pangulo. Siyempre, dating Pangulong Duterte yun. Totoo kaya yung pagmamahal kaya talaga ng Pangulong Duterte, naipakita o nagawa? Parang hindi naman. No? Biruin mo, papayag ka doon sa kasunduan. Yung barko mo na pinapaniwalaan ng buong Pilipino. No? Na pinapaniwalaan ng Pilipino na nakabase po doon sa ating kumbaga teritoryo. Papayag ka doon sa kasunduan na hindi pwedeng gawin, hindi pwedeng kumpunihin ng mga kapwa natin Pilipino. O di ho ba? Ano po ba? Bakit po ba ganyan yung gusto ng China? Hinahayaan po nilang mabulok, no? Para hindi na nga po mapakinabangan. At the same time, pagbulok na, mga bossing, wala na, sasabihin nila, ito po yung barko po ng Pilipinas, bulok-bulok na, nakakasira na po sa ating karagatan. Siyempre, sasabihin naman nung iba, oo nga no, aalis yung barko natin doon. Pagmamahal ba yun? Walang ginawa sa West Philippine Sea, sa teritoryo natin. Pagkapanalo niya, sakto naman na pagkapanalo ng UNCLOS, hindi man lang binigyang diin
Hindi man lang ipinaglaban ang dating Pangulo? Pagmamahal ba yun? Nagmumukha kayong pro-China niyan dahil doon sa kilos ng dating Pangulo. Idagdag mo pa yung no comment ng Vice Presidente. Oh. Kapag ikaw ay pumunta sa bahay ni Rodrigo Roa Duterte, Ano? Aba, pupunta daw sa bahay ni Rodrigo Duterte. makikita mo ito ang Pangulo na pwede palang magnakaw ng trilyones sa atin pero hindi niya ginawa. Oh. Kaya pala ang dami nilang hindi maipaliwanag. Or in short, ayaw ipaliwanag. Confidential funds pa lang, wala, ayaw nang magpaliwanag. Di ba? Sabi ni Alberto Espiritu, sige po, Ma'am Badoy, iboboto ko po si BBM, no? Ang tunay na nagmamahal sa bayan. Correct. Iboboto. Ano ba? Paano ba sa susunod, sa 2028, kung mag-vice presidente? Pwede ba yun? So yon ang track record kung sino ang head ng senatorial slate na yan, magkahaling tulad sila. Naku po. Yung isa nga dyan sa senatorial niyan, di ba? Ano sabi? There is no such as West Philippine Sea. Paano baka tulad nga sila, pareha sila talaga. Yung anak ko pasok. Nag-aantay matapos akong mag-vlog. No? Alam nyo kung ano gusto nun? Maglaro ng Roblox. Daddy, let's play Roblox. Baka kaya nga sinasabi, totoo nga yung sinasabi nito. Magkahalin tulad sila. No? Yung dating Pangulo, ni hindi man lang ipinaglaban yung pagkakapanalo natin sa UNCLOS, baka kaya si Marcoleta sinasabi, there is no such as West Philippine Sea. Nung nakita niya, naramdaman niya, naku, kakatalo ko pa ito sinabi ko. Kinabukasan, bawi, pangalan na lang daw po yung pangalan dahil hindi daw po nakatala. Di ho ba dapat tayong mga Pilipino, since sinasabi naman nila, natin, na tayo po lahat, mga kababayan, tayo ang nagmamay-ari ng West Philippine Sea. Sino po ang dapat maglagay ng pangalan dyan? Tayo po, no? Magiging katawa-tawa naman ho tayo, mga boss chief amo sir, kung sasabihin, amin po ang South China Sea. Imaginein mo, no? Nasa labas ka ng bansa. Ngayon, may foreigner sa iyo nakipag-usap. Uy, ano ba masasabi mo doon sa nangyayari doon sa bansa nyo? Doon sa bandang nyo? Sa west part ninyo? Sa amin yung South China Sea. Mapapagano siguro sa yung yung kinakausap mong ibang lahi. Sa inyo yung South China Sea? Bakit South China ang pangalan? Di ba? Mga kababayan, so yung pagpapangalan po sa atin po magsisimula yan. At kapag tumibay na po ng tumibay, mga bossing, madali na pong maipatalayan. Pero kung sasabihin mo, sa amin po ang South China Sea. No? Yung bahagi ng 9 dash line na sinasabi nila, sa amin yun. Wala na, naloko na ho. No? Okay, so yun, ganun, decision naman yan So, walang sisihan. Kung kayo ay hindi nagagalit at natatakot sa mangyayari sa Pilipinas, mas nakakatakot kapag nanalo yung mga kandidato ninyo. Ay, naku po. Baka biglang tahimik na sa West Philippine Sea. Pero syempre, ang hindi po mangyayari dyan, mga kababayan, isuko ng ating Pangulo yan. No, kahit sandamakmak pa po silang manalo na mga senador, na mga pro-China, ang Pangulo po natin, patuloy po natitindigan yung West Philippine Sea na yan. Maniwala po kayo. No? Naku. Ewan ko ba tong sa mga to? Gusto pang takutin yung taong bayan na kayo, bahala kayo. Kung gusto nyong malagay sa alanganin yung Pilipinas, wag nyo iboto yung aming mga kandidato. Laos na ho yan. Kilala na ho namin. No? Lahat ng kandidato ninyo. Ay, sorry. No? Yung dalawa pala hindi ko kilala. Ewan ko kung sino yung dalawang kandidato nila na yun. No? Mas maigi nang hindi natin kilala sila yung dalawa. Bagay, hindi naman mga mananalo ho. Kahit na makilala nyo, mukhang malabo din pong manalo, mga bossing. Anyway,